Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Philippians chapter 1 verses 9 to 11. Idinadalain ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Take care of your mind. Napakahalaga po na alagaan natin ang ating isipan. At dito po ang panalangin ni St. Paul para sa mga believers ay hindi lamang sumagana yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang puso, kundi mapuno rin sila ng kaalaman at malinaw na pagkaunawa sa buhay. In other words, ang prayer ni St. Paul sa mga believers, ma-renew yung atin pong mga isipan. Kasi posible po ng isang believer, kahit born again po siya, meron siyang binagong espiritu, ay luma pa rin yung kanyang pag-iisip. Kaya sa Biblia, makikita natin, meron pong tinatawag na renewing of the mind. Kasi yung kaisipan natin, powerful po yan. At dito sinasabi ni St. Paul, yung kayang gawin ng ating pong isipan. Matatagpuan daw po natin yung God's best. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 10 sa English Bible, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Kaya alam niyo po, yung majority ng ating mga struggles ngayon, mga kapatid, nakaugnay po yan sa ating pag-iisip. Maraming tao pinahihirapan po ng dyablo sa kanila pong pag-iisip. Nadidepress sila, natatakot sila, napupuno sila ng iba't ibang uri ng pressures and stress. Kaya hindi sila makapagdesisyon ng tama sa buhay. Kaya nga po sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi ni St. Paul ay ganito, sa English Bible, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Para matagpuan daw po natin yung what is good, pleasing, and perfect will of God, kailangan po mabago yung takbo ng ating pag-iisip. Ulitin ko, na born again po tayo, bago ang ating espiritu, pero yung kaisipan natin at yung ating katawan, luma pa rin po yan. Kaya dapat po mabago yung takbo ng ating isipan at yung gawin ng ating pong katawan. Kaya alam niyo po, naalala niyo yung incident sa Matthew chapter 16 na kung saan sa pamamagitan ng isa pong revelation ay binless or sinabi ni Jesus kay Peter na siya'y pinagpala, Sabi sa 15 hanggang 17, "Blessed are you, Peter," kasi nung tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad kung sino siya, ang nakasagot lamang ay si Pedro. At ang sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." Doon po ay pinahayag ng Diyos yung napakahalagang revelation na dapat po ang church ay maitatag sa pundasyon ng revelation kung sino si Kristo bilang anak ng Diyos. At nasagot yun ni Peter, kumbaga honor student si Peter nung nagtanong ang Panginoong Jesus, siya lamang ang nakasagot kasi sabi ng Panginoon, "Flesh and blood did not reveal this to you, kundi sa pamamagitan ng revelation na nagmula sa Ama." Pero pansinin niyo po, a few moments later, dun sa Matthew 16 verse 23, ang sabi rito, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of man." So, dito naman, napagalitan si Pedro, at tinawag pa siya ng Panginoong Hesus, Satan. Actually, hindi naman po si Satan talaga, literally si Pedro. Alam niyo po nasaan si Satan? Nasa isipan ni Pedro. Kasi pansinin niyo dito. Sinusubukan ni Pedro hadlangan yung God's will sa buhay ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, pupunta ako sa Jerusalem at doon mamamatay siya sa krus para iligtas tayo pong mga makasalanan. Pero sabi ni Pedro, hindi mangyayari yan, Panginoon. Kita ninyo, si Satan pala, hindi niya kailangan iposes ang isang tao para maimpluwensyahan niya.
pwede niyang impluwensyahan ng isang tao sa isipan lang. Kita ninyo? Dito makikita ninyo ay hinahadlangan ni Pedro yung kalooban ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, yung maling kaisipan, yan po ay stumbling block. Ano po? At pwedeng gamitin niya ng diablo na stronghold para hindi natin magawa yung kalooban ng Panginoon. Ano po? Kaya malinaw po, even sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ano po, nagki-create si Satan o nagtatayo si Satan ng mga stronghold sa isipan ng tao. Ano po? Para makontrol niya yung pag-iisip ng isang tao. Kaya makapansin nyo, ano po, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 3, bagamat mga Christians yung kausap dito ni St. Paul, ano po, pinagalitan sila ni St. Paul kasi punong-puno sila ng selfishness, envy, jealousy, pride. Ano po? Kita nyo, mga Christians po yan, ano po. Pero nag-aaway-aaway sila, nag-iinggitan sila. Ano po? Nagseselusan sila sa isa't isa. Ano po? Kasi sabi ni St. Paul sa kanila, kumikilos kayo katulad lamang ng pangkaraniwang tao. You are acting like mere men. Para kayong hindi mga born-again child of God. Ano po? Kasi nakakahiya po yun. Mga Christians na nag-aaway-aaway pa. At ito po, hindi stranger sa inyo itong katotohanan na ito. Even sa loob ng tahanan, sa pamilya, nagkakaroon ng inggitan, tampuhan, pag-aaway-aaway. Di po ba? Kasi po, nakukontrol ni Satan yung isipan ng tao kung hindi po tayo aware. Ano po? At si Satan, gustong-gusto niya na magulo yung ating pamumuhay. Sabi sa James chapter 3, verses 14 hanggang 16. Ang binabanggit na karunungan dyan ay yung demonic na karunungan, earthly and unspiritual. Magulong pamumuhay po ang ibubunga ng maling karunungan na nagmumula kay Satanas. Kaya madali niyong madiscern Kapag hindi maganda yung nangyayari sa inyong buhay, magulo palagi, po lagi may pag-aaway-aaway, pagtatalo-talo, ang umiiral po dyan ay demonic wisdom. Yun po sinasabi ng James chapter 3, verses 14 hanggang 16. Pero pagka umiiral sa atin ay yung renewed mind, yung binagong isipan, payapa po yung ating buhay. Maayos po yung ating buhay. Kaya dapat po alagaan natin yung ating isipan. Now, ito po yung paalala po sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5. Sabi ni St. Paul, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have the divine power to demolish stronghold. Ito po yung binabanggit ko kanina. Ano po? Ano ba yung stronghold na yan? Nasa isipan natin yan. Yan ang tinayo ni Satanas na mga kaisipan. Ano po na parang matagal na dyan sa inyong isipan o bago pa lamang na pinipigilan kayo na gawin ang kalooban ng Panginoon at masumpungan yung what is best for your life. Ano po? Pero sabi rito ni St. Paul, we demolish arguments, pangangatuwiran, and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. Yung kaisipang nagmamalaki against the knowledge of God. Ang sabi dyan, and we take captive. Pwede nating talunin yung kaisipan na yan. Every thought to make it obedient to Christ. Ayun naman pala. Tayong mga Christians, because of our understanding of the gospel, pwede tayong magkaroon ng renewed mind at pwede nating talunin yung lumang pag-iisip na nagpapahirap sa ating buhay. Totoo po itong sinasabi ni Pastor. Majority po ng issues at struggles ng mga Christians ngayon related yan sa unrenewed mind. Hindi pa nababagong lubos yung ating isipan ng salita ng Diyos. At again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita.